dahil sa palala ng palala ang pang-aabuso sa kanya ng asawa. Nakaramdam na ng tinatawag na depression si Mali. Kasi yung mga magulang ko po, bilin kasi sa kanya, bilin kasi ng mga magulang ko na kapag kung anong problema ng magpamilya, huwag kayong magsusumbong. Hindi raw ako magsusumbong kung anong problema namin. Kaya yun po ang hinahawakan ko po. Hindi po ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Kinikimkim ko lang po ang mga problema ko. Pagsisilbihan mo asawa mo, ha? Susundin mo lahat ng mga utos niya. Tsaka pagbibigyan mo lahat ng mga gusto niya. Tandaan mo, Malin, responsibilidad natin mga babae ang tugunan lahat ng pangangailangan ng mga asawa natin. Opo, Mama. Opo. Hirap na hirap siyang pakibagayan ang paiba-ibang ugali at di matansyang mga ikinikilos ni Eric. Nang maipanganak ni Malen ang kanilang pangalan, nalipat si Eric ng destino. At nang mabuntis uli si Malen, sinabayan naman ito ng muli na naman nilang paglipat sa Baguio. Pera niya, pinapahawak lang niya sa akin, pero pag mababawasan, magagalit po siya. Pahawak lang po. Passbook niya, ATM, kinuha niya lahat.
Boyet, anong ginagawa mo dyan? Ba't mo yan pinapakialaman? Ay, ginulo mo pa. Ano ba yung hinahanap mo dyan? Kasi po, naghahanap lang po ako para po bukas. Para bukas pa naman eh. Halika dito. Doon ka muna. Maglaro ka muna, Sige ha? po. Ayusin ko pa to. Hindi na pa naman, oo! Pinapakilaman ang gamit ko! Pasensya ka na. Pasensya ka na. Sino sabi sa'yo pakilaman ang gamit ko, ha? Si Boyet kasi. Sino sabi sa'yo pakilaman ang gamit ko? Di ba sinabi sa'yo, huwag mo papakilaman ang gamit ko? Ha? Ano ba, Boyet? Pasensya tayo. Wala siyang kasalanan. Huwag ka masyadong iyakin. Pakalalaki ka, di ba? Ha? Ba't ka marin ako? May sasaktan! May sinasaktan! Wala siyang kasalanan! Halika na, anak. Alis tayo. Alis tayo. Bakit pupunta? Tatakasan niyo ako? Putis ka, ha? Hindi mo, hindi uubra sa akin, naintindihan mo? Tama na! Makakawa mo na, Eric! Hindi ka ba nagsasabi sa pinanakin mo sa akin? Hindi ka ba pagod sa pagbububog mo sa akin? Sabihin ko sa'yo, kung ako tatakasan mo, isigurduhin ko sa impyerno kayo babagsak, naintindihan mo? Eric, mo talaga, wala ka nang pagmamahal para sa amin. Iwan mo na kami. Iwan mo na kami para wala ka ng responsibilidad sa amin. Ang baril ko. Inisan mo. Sigurduhin mo makintab ba? Tabi. Layo! Walang lalapit sa sakay! Layo! Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Magandang araw ko. Kayo ba si Marilyn Canyogan? Alam niyo bang nangyari? Ang asawa niyo nakikitang patay. Mario ba kayong imbitahan sa presinto para kunan ng statement? Noong una'y hindi umamin si Malen, pero di sinasadyang nakapagsalita ang anak nilang si Boyet nang usisain ito ng mga pulis. Napilitan si Malen na aminin ang nagawang krimen. Napakasakit sa kanya ang mawalay sa kanyang mga anak. Siya ay kinasuhan at nahatulan sa kasong pagpatay sa kanyang sariling asawa. Unang-unang dalaw ko po sa DSWD, akala ko po hindi nila ako lapitan, akala ko po hindi nila ako kilala. 5 months ko ang nakalipas noon. Pagkatapos noon,
Nung nag-ini-escortan po ako ng mga BGMP noon, hindi po sila naka-uniform. Pagkatapos noon, tumingin, nag-aantay lang po ako sa mga anak ko. Paglabas ng mga bata, nakita nila ako, sumisigaw po sila, "Mami," niyakap nila ako. Akala ko po, galit sila sa akin. Akala ko po, ayaw nila sa akin. Yan pala yung pagmamahal nila, nandun pa rin. Hindi ko po kasi yung sinasadya na mawawala po siya eh. Mahal ko po yung asawa ko, sir. Mahal ko po siya eh. Ayaw ko pong mawala pong ama yung mga anak ko po. Pakiramdam ko po, lalaya rin. Lalaya pa po ako. May pag-asa pa po akong lalaya. Sabi ko, Lord, nakikita mo naman siguro ang lahat kung paano ako sinasaktan. Alam ko po, hindi ka natutulong. Siguro naman po, magpapatawad ka. Sana po patawarin niyo po ako. Pinagsisihan ko naman po ang lahat.